So kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon po binasura na ng House o ng Congress yung impeachment complaint laban po kay Presidente Bongbong Marcos. So ang boto po ata, tingnan natin na medyo malaki yung lamang, di ba? So ang boto ay 284, 8 and 4. So 284 yung bumoto na ibasura na, 8 po yung gustong ituloy, 4 po yung na-abstain. So, ang gusto ko pag-usapan ngayon natin dito, kung sino-sino ba yung mga congressman na yan na bumoto na yan. Oo. Kasi napaka-interesting po nito kasi dito po talaga lumalabas na bobo si Pulong. Tingnan niyo ha. Akala ko ba malakas kayo sa malakas pa rin ang Duterte block. Malakas pa rin ang Duterte sa Congress. Tingnan niyo naman ito. Tambak. Nasaan yung mga congressman ninyo, mga Duterte block diyan sa Congress? Wala lang, di ba? So, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, masahin natin to dito, no? So, ito sa ABS-CBN to. Sabi dito, voting 284, 8 and 4, the House plenary adopts resolution dismissing impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. Oo. So, may na naman po kasi talaga ebidensya. Ako, mga kababayan na, ako po, gusto kong ituloy impeachment ni PBBM kung malakas ang ebidensya. Di ba? Pero kung alam mo nang mahina yung ebidensya, ba't mo pa itutuloy? So, aksaya lang ito ng pera at saka ng panahon. Okay. So, ngayon, panoorin natin itong report from GMA7, no? Pero, dandanin natin baka maka-operate tayo. Sige. Filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Ano yan ha? Si Congressman Garin ng Iloilo. Oo. Kasamanwa. 184 na botong yes ang nakuha, kaya inaprubahan ng plenaryo ng Kamara ang resolusyong nagpapatibay sa Committee Report 111 ng House Committee on Justice na nagbabasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay. So ngayon pag-usapan nga natin to, no? Kung sino ba yung 8 congressman na bumoto nga po na ituloy yung impeachment trial ni PBBM. So unang-una dito na pangalanan ko na, unang-una si Erice. 8 yan eh. Si Erice. No, si Gagong Erice, no. Alam nyo, diyan ako visit si Erice talaga eh. Kasi po merong interview yan si Erice. Sabi niya, hindi daw po siya boboto, no? Or mag-abstain daw siya pag nagkaroon ng botohan. Pag nagkaroon daw po ng impeachment trial si PBBM o kaya si Sara. Tapos yun nalalaman natin na siya pa ang isa sa mga nagpupursige na ituloy yung impeachment ni PBBM kahit na mahinang ebidensya. Oh. So si Erice, si Sandanya, super si Sandanya, yung tatlong makabayan block, si Tino, si Sara Ilago, at saka si Areneco. Pagkatapos si Paulo Marcoleta, and then si Laila de Lima. So yung isa, parang sinibiste ata yung isa kung di ako nakakamali, no? So ngayon, ang natatawa kasi ako dito, mga kababayan, no? Itong si Laila de Lima. So, papakita ko sa inyo mamaya dito. No? Tuloy muna natin itong report ng GMA News. So, at least nakuha natin yung 8. Ayun ang pagkakaalam ko. No? Kasi walang malinaw na report eh. No? Pero pagkakaalam ko silang 8. Sa pagsusuri ng Committee on Justice, sufficient and form ang parehong reklamo. Pero bagsak pagdating sa sufficiency in substance. Sufficiency in substance is not measured by the volume of bare allegations and annexes that are unsubstantiated by personal knowledge and authentic records. O diba, kayo mga bobong mga DDS, naintindihan nyo ba? O baka di nyo naintindihan, mga bobong mga DDS kasi English. O pag Bisaya siguro, baka maintindihan ninyo. So, sufficient and form, okay. So, maganda yung pag-present ng complaint. Pero yung substance, bokya. Paano ba naman ang ebidensya, news article, opinion ng ibang tao? Tsaka yung statement ni Amy Marcos, so ibig sabihin nun, walang malinaw na ebidensya. Di ba? Madam Speaker, sa pagtukoy kung may sapat na substance, laging kinikilala ng Committee on Justice ang sound discretion ng bawat miyembro rooted in their individual appreciation of facts. Okay. In these 2 complaints, malinaw po ang naging desisyon ng Committee on Justice. The substance is insufficient. 8 ang bumoto. Yun. So, sana mga kababayan, sana lang.
So kung pag-uusapan naman yung impeachment trial ni Sara, sana ganito din yung gawin ng Committee on Justice. Pag-usapan din po nila. Na para sa Committee on Justice pa lang, alam na po talaga at mahuhubaran na po si Sara doon. Actually, may bali-balita ako ngayon na nagsalita na nga daw po yung mismong gumawa no, ng signatories ng mga confidential fund. Teka lang, parinig ko sa inyo, wait lang. So, bali po ito, no, ito po kumakalat ngayon sa internet na isa daw po siya sa mga gumawa ng mga signatories ng confidential fund, yung mga nag-receive. Oo, so ito, pakinggan nyo to Hindi ba yung boses para sa security niya? Isa po ako dun sa mga nagpirma dun sa mga confidential fund, yung mga receipts po. Kasi sinabi lang po sa amin na kahit ano na lang daw po ilagay namin. Kasi hindi naman po yan titignan, formality purpose lang naman daw po. Ang problema po yun nga, eventually naging nabisto, tapos hiningi mula sa COA, yung kopya ng COA, hiningi po ng Kongreso. Kaya ayun po, na booking. Kaya ngayon po medyo kabado po kami kasi hindi po namin alam kung ano ang kayang gawin sa amin ni Sara Duterte. Ayun so Isa po ako, actually kumakalat sa yan sa internet yan, no? Hindi ko lang sinasabi na totoo ito, pero kumakalat sa internet to ngayon. So paano kung totoo nga ito, no, na merong isa sa mga pumirma ng mga confidential fund ni Sara Duterte, no, ang magsalita sa Congress. So wala na, game over na. Ewan ko lang kung may maniniwala pa rin kay Sara, tanga-tanga na lang po maniniwala doon. Di ba? I-continue natin, sige. Continue na natin 'tong balita. Ng no at 4 ang nag-abstain. And then came the allegations made by former Congressman Natin pakinggan nyo si Dilima, tingnan nyo. Zaldico. Even if his statements were not under oath, they were serious enough to damage public trust. They were serious enough to raise new questions. Hindi mabubura ang nangyaring pagboto ng Kamara ang mga pagdududa. Lalo lang nitong paparamihin ang mga tanong. It does not protect credibility. It weakens it. It does not clear the president's name. Walang closure. It ensures that the questions will haunt him for the rest of his term. Sa isang pahayag, sinabi ng Diyan ako natawa dito kay Dilima, no? So, isa daw sa mga dahilan kung bakit gusto niya ituloy yung impeachment complaint laban kay PBBM is yung statement daw po ni Zaldico. Alam niyo, una sa lahat, no? Puta, wanted nga yung tao. Pangalawa, yun nga sinabi mo na hindi siya under oath. At pangatlo, syempre, pag ikaw na pagbintangan, magtuturo ka ng iba. Ba't kaya hindi mo gawin baliktad? No? Gumawa ka ng isang paraan para mahuli si Zaldico at doon mo pagsalitain. Di ba? Hindi pa nga sigurado yung sinabi ni Zaldico, iakit mo na impeachment trial ni PBBM. So, paano nyo nga malalaman na tama ang sinabi ni Zaldico kung di nga po siya nahuhuli? Pahuli mo muna. Yan ang sinasabi ko sa inyo kaya marami nagtampo sa mga dilawan Actually personally, ako open ako na magkaroon ng merger, yung dilawan tsaka yung admin ngayon. At kahit at kung pipiliin nila galing sa dilawan, kapag sinabi ni PBBM, iboboto ko yan. Huwag lang si John Vic, oo. pero yun nga. So, paano natin makukumbinse yung ibang mga taga-suporta ni PBBM kung may mga dilawan din na gusto nang pa-impeach si Presidente? Tandaan ninyo Oo, sinasabi ko malakas si Lenny. Pero sapat na ba yan para talunin si Sara? Ayun ang point natin, sapat na ba si Lenny para talunin si Sara? Oh, posible hindi kitang laban dyan, pero kung ayaw nyo ba na talagang siguradong mananalo tayo? Dapat si Dilima, si Sendanya, ewan ko ba dito sa mga to? Si Chill Joke, malamang si Chill Joke na ata yung pang-8 pagkakalam kasi walang malinaw na report Kung hindi kasi si CDBC ata wala na ata, mukhang si Chill Joke na ata yung isa sa 8. Kasi wala kasing report Okay, so ito. At yung sinabi ng nila Pulong. pakilalang Duterte block sa Kamara na hindi sila bumoto kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Anila, tumanggi silang maging props sa produksyon na nagpapanggap umanong naghahanap ng hustisya habang hindi naman daw napapanagot ang mga dapat mapanagot. Sa Ngayon ka na naman Pulong Oh. mensaheng ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ni Palace Press Officer Okay na. So ngayon, sino ba itong Duterte Black na sinasabi na hindi nga umanted o hindi bumoto o nag-abstain?
Oh, so ito yan, napakita ko sa inyo ha. So sila Pulong yon. So sila Pulong pala yung nag-abstain. Yan, so itong apat na to, si Pulong, yung anak niyang si Harold ba yan? O si Omar, si Ungab, at saka yung ito isa, si Harold Duterte sa PPP party list. Oo. So sabi nun, ito lang yung Duterte block sa Congress. Alam niyo, ganyan po kabobo si Pulong. Oo. Daldal siya ng daldal, tumbuha ka ng ilan to, daldal ng daldal, na ipa-impeach si PBBM, nabulok daw po yung gobyerno ng presidente. Pero pagdating sa proseso, ayaw umaten. Tingnan nyo so sobrang katamaran. Di ba boboto na lang na ipa-impeach si PBBM, hindi pa umaten. Nagpadala lang ng sulat. Hindi gago nga. Actually, tama tong sinasabi ni ni Congressman Sandro Marcos na dapat talaga no work, no pay ang mga congressman. Tingnan nyo, parang si Pulong. Di ba palaging absent? O ngayon, botohan ngayon ng para pa-impeach si PBBM? O hindi umattend? So doon natin makikita yung prinsipyo. Di ba? So ibig sabihin nito, puro daldal lang yan si Pulong. Puro daldal. O, sabi niya, wala doon napapakanagot sa flood control scandal. Hindi kasi ito katulad noong panahon ni Digong. Na noong panahon ni Digong, tataniman ka ng kaso, papapatay ka. Ngayon po kasi, dumadaan pa sa due process. O, di ba? So, ayun ko lang, no? So, ngayon, dyan po sa mga nanonood sa akin, minsan kasi hindi ka nag-agree sa akin, Especially nga dito, yung binabanggit nyo nga about kay Dilima, ang point natin dito, kung gusto natin na magkaroon ng unifying, yung admin at saka yung mga kakamping sa 2028 election, sana magpakita naman ng sincero, ito sila Dilima. Tandaan nyo, politika yan, addition tayo dito, hindi tayo subtraction. Oh, tsaka wag masyadong mayabang kasi. No, hindi porket na medyo malakas si Lenny, di ibig sabihin na 100% kayo mananalo. So kailangan nyo pa rin yung suporta ng admin na to, especially sa makinarya. Actually, no, may mga dilawan na hindi nagugustuhan sinabi ko, pero ang sinasabi natin dito, may point naman tayo. Di ba gusto niyo pala ng may naglalakad ng magkaroon ng unity. Pero mayroong mga dilawan na gusto pa-impeach si PBBM kahit walang ebidensya. Kung may ebidensya, paniniwalaan ko yan. Nasakayan natin. So ayun na nga may na ng ebidensya, ba't niyo pa itutuloy? At alam niyo ba na talagang humihina po ang ekonomiya ng Pilipinas pag nagpuproceed po ang impeachment ng presidente? Para namang bago tong mga to. Okay. So yun mga streetwise, so kayo po, masabi nyo nga po dito, sa mga boto nga po na natanggap nga po ng impeachment ni PBBM. No? So dito natin makikita na talagang mahina po talaga ang Duterte block diyan sa Congress. So paano pa kaya sa sa impeachment complaint kay Sara? 'Di ba? Sana same. Kung ano ba yung resulta ngayon, sana ganoon din po kay Sara. Yan. So yun mga kabayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito. Siyempre, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share po ng content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. So, thank you, salamat, and bye-bye.